si Robin Padilla, senador ng Republika ng Pilipinas sa ayaw at sa gusto nyo. Until now ay bumabanat pa rin sa administrasyon ni Pangulong Marcos kasi mali daw ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. Ang masakit nito, sa loob pala ng mahigit halos 2 linggo na si Robin Padilla ay nandyan sa Netherlands ni Anino, ni hindi pala niya nakita si Duterte dahil hindi siya pinapayagang makapasok dun mismo sa kulungan. Ang nangyari pala kay Robin Padilla ay naging tagapag-alaga at bantay lang ni dating Executive Secretary Salvador Medaldea kasi nga na-hospital at na-operahan yung nag-acting lawyer ni Duterte dun sa pre-trial. At ang sinasabi ni Robin Padilla, siya raw ay inutusan ng dating Pangulo, hindi ko alam kung anong communication ang ginamit, na ibumalik na ng Pilipinas at mangampanya. Pero ang sinasabi ni Padilla, pagkatapos daw ng eleksyon sa Mayo, siya ay babalik ulit doon. Parang magpo-full time siya sa Netherlands kaysa sa Pilipinas. Ang tanong, Senador, aba ikaw ay Senador ng Republika ng Pilipinas, anong ginagawa mo dyan? Hindi ba dapat nandito ka sa Pilipinas at naghahanda para sa iyong mga panukalang batas at dapat mong gawin para bilang isang senador pag nag-resume ang Congress? Di ba dapat pinaghahandaan yung trabaho sa Senado para pag nagsimula, mabilis nang ipasa at matalas-talakayin ang mga proposed bill kung anong dapat gawin sa problema ng bansa? Eh bakit ang plano mo? Eh diyan ka na lang pabalik-balik sa Netherlands. Paano naman ang taong bayang nagpapasweldo sa iyo? Paano ang taong bayang na dapat mong paglingkuran? Bakit ang ginagawa mo ay mukhang Duterte na lang ang paglilingkuran mo? Ano yun? Anong klaseng senador yun? Eto, pakinggan po ninyo itong ilan sa mga interview, exclusive interview ito ni Atty. Jimeno. Kilala ko si Atty. Jimeno, magaling yan. Na-interview na Atty. Jimeno at nagpunta pa siya doon mismo sa Netherlands at isa yan sa kanya mga na-interview, si Robin Padilla. Atty., pasintabi na gamitin ko lang yung ibang porsyon ng interview mo kasi bahagi lang ho ng pagbabalita ito na parang nakakapagtaka kung bakit ganyan ang sagot ng tinuturing na dapat ay senador ng Republika ng Pilipinas. Pangulo, Marcos administration na po tayo. Eh bakit hindi po nila buksan yung kaso sa Pilipinas? Bakit po natin kailangan nandito tayo sa ICC? Dahil meron naman po tayong tumatakbo na gobyerno at batas. Robin, hindi mo lang naintindihan. Ang kaso sa ICC 2017 pa ipinail ng mga Pilipino. Kaya hindi nagpail ng kaso sa Pilipinas, walang tiwala kay Duterte at ating justice system. Pangalawa, ang nakaupong presidente hindi pwedeng kasuhan. Dapat alam mo yun. Si Duterte ay presidente 2016 hanggang 2022. Hindi pwedeng kasuhan yan. Pero sa ICC, kahit nakaupong presidente, pwedeng kasuhan. Kaya, ang mga Pilipinong biktima ng human rights violation ay nagfile ng kaso sa ICC dahil yan ang tamang venue para sa kanila. Okay? Naintindihan mo sa Robin Padilla? Sige, ituloy natin. O ba't hindi ko po sasabihin na geopolitical? Nabanggit din ni Padilla na hindi na raw worth it ang mga sakripisyo niya para sa bansa. Lalo na't di na raw niya ramdam ang pagbabago, maliban na lang kung maiuuwi ang dating Pangulo sa Pilipinas. Pero pagdating sa sasabihin mo sa akin kung gusto nating magbago, hindi natin gusto magbago. Naglolokohan na lang tayo sa Pilipinas. At hindi na ako sasama doon. Dumadaing na rin daw ang asawa niyang si Mariel Rodriguez. 95% daw kasi ng buhay niya nakalaan na sa politika. Usapan nga daw nilang mag-asawa, tapos na ang trabaho niya sa 2028. So ngayon, kailangan kong gawin to dahil senador ako. At ako ay nasa ilalim ng politika ni Duterte, ang PDP laban. So kailangan kong gampanan yung role ko. Kaya gusto niya, kaya ayaw niya, kailangan niyandan siya. Wow. Gagampanan niya ay yung pagiging pagiging PDP laban. So parang ang dating ng paliwanag ni Robin Padilla, siya ay senador ng PDP laban, hindi siya senador ng Pilipinas. Ganun ba? Yun ang sinasabi niya eh. Nagagampanan daw niya ang kanyang tungkulin bilang senador ng PDP laban at tutulungan si Duterte. Wow! Ano yung hugot na yon?
ngayon po, nakikita na natin ang problema dito sa pagiging senador nitong si Robin Padilla. Dahil lumalabas na po mismo sa kanyang bibig na siya po ay senador lamang ng PDP laban at ni Digong Duterte. Hindi po siya nagsenador, hindi po siya kumandidatong senador at hindi po siya nagtatrabaho bilang senador ng bayan, bilang senador ng taong bayan, bilang senador ng mga Pilipino. Siya po ay senador lamang ng iisang tao at ng iisang pamilya at ng iisang partido. Dito po sa pag-i-stay niya sa The Hague, sa Netherlands, ng halos 2 linggo, nakita po natin na talagang siya po ay parang asong nagpupumilit na makapasok doon sa loob ng ICC. Pero sa kasamaang palad, ang amo niya ay hindi man lang po siya pinaunlakan kahit isang beses. Nagmukha siyang tuta na kawawang kawawa dahil po sa nangyari na yan. Ito yung katotohanan ng mga nangyayari sa nangyayari kay Digong at nangyayari kay Robin. Ito po si Digong daw po ay naghanap o naghangad na makakuha ng asylum doon po sa China. Pero hindi po ito pinakinggan o hindi po ito tinanggap ng China. So nung hindi po natanggap ang asylum, hindi po tinanggap ang asylum, actually ito dinedena ito ng China sa kanang ng kampo ni Digong. Pero sino ba ang amen sa krimen? Yun ang caught in the act na sa krimen di ba? Meron pa siyang pagkakataon na mag-plead ng not guilty. Meron pa siyang pagkakataon na i-deny ito sa korte. Yun pa kayang mga yan? Mga nuknuka ng sinungaling. Di ba? China, tinanggi na meron daw pong asylum si Digong na apply. Tapos etong si Digong, kampo ni Digong, sinabi din na wala naman daw silang asylum na in-apply sa China. Pero, di ba, hindi po ito lalabas itong issue na ito at mismong GMA po, galing po sa reliable source, ang siyang po galing tong balita na ito. Walang usok kung walang apoy. Yan po ang tatandaan ninyo. Ngayon, balik tayo dito. Si Digong tinanggihan yung kanyang asylum ng mga Chekwa. Bakit? Kasi po ang mga Chekwa, mga utak negosyante po yan. Kapag may pakinabang sa kanilang isang tao, naku, grabe kung alagaan nila yan. Grabe kung anuhin nila yan, asikasuhin. Grabe kung kanilang pakisamahan. Grabe kung ubusan nila ng oras yan. Pero dahil si Digong po ay wala nang pakinabang sa kanila, hindi na po siya tinanggap para sa asylum doon sa bansa ng mga Chekwa. So hindi na po siya tinanggap. At yun isang masakit na katotohanan na si Digong po ay humihingi ng tulong sa dati niyang kaibigan, sa dati niyang pinagtuunan ng pansin, inubusan niya ng oras, talagang grabe ang kanyang ibinigay na pagkiling sa mga Chekwa. Talagang grabe ang kanyang ginawang pakikisama sa mga kaibigan niyang mga Chekwa. Pero ngayon po, wala itong maitulong sa kanya. Kasi kapag tinanggap ng mga Chekwa, etong si Digong, ito po ay magiging liabilities, hindi po asset. Wala nang kwenta sa kanila. Matanda na si Digong, wala na sa posisyon. At tad-tad pa ng kaso. So hindi po nila yan gugustuhin na mayroon pong pabigat na tao sa kanilang bansa. Marami na silang problema. Ayaw na nilang dagdagan pa. So walang nagawa si Digong kung hindi umuwi. Kasi yun ang option na lang nila, umuwi. At baka maging bayani pa si Digong dahil nga po ang sabi nitong si Sara Duterte, si Digong ay baka maging Ninoy Aquino II. Pero hindi po nangyari yun. Buhay na buhay naman si Digong doon po sa ICC sa The Hague. So ngayon, si Digong tinanggihan ng mga Chekwa for asylum. Ngayon, punta tayo dito kay Robin Padilla. Si Robin Padilla, after na mailipad si Digong doon po sa ICC, sa The Hague, sa Netherlands, mga ilang oras lang, hindi yata araw oras lang o ilang araw lang. Mabilis na mabilis, nandun kagad si Robin kay Digong. Kasama ni Robin dumating doon sa The Hague, sa ICC sa The Netherlands, etong si Sara Duterte at si Harry Roque. Ngayon po,
Di ba? Nandun na sila. Dumating na si Robin Padilla, si Roque, at si Sara. Si Sara nabigyan po ng pagkakataon na makausap ang kanyang ama. Kasi nga po anak yon. Isa pa, si Sara Duterte ang umaasikaso at nagbubuo ng team ng mga abogado na magtatanggol kay Digong. So ngayon, si Harry Roque po hindi rin pinapapasok hanggang ngayon ni Digong doon sa loob ng ICC. Lalong-lalo na si Robin Padilla. Hanggang sa umalis si Robin Padilla sa The Hague at lumipad po papunta sa Qatar para magpa-picture sa mga OFW doon, magpapansin at magpakita ng kunwari may concern sa mga OFW doon. Ayun po, hanggang pumunta siya sa Qatar, hindi po man lang nasilaya ni Robin Padilla kahit dulo ng daliri ni Digong. Never. Hindi siya pinapasok. Ayon kay Sara Duterte, si Digong ang namimili kung sino ang kanyang papapasukin. Si Digong ang nagbibigay ng go signal sa ICC para papasukin ng tao na kanyang gustong makausap at gusto niyang dumalaw sa kanya. Sa halos 2 linggo po ni Robin Padilla, doon sa ICC, never siyang pinapasok ni Digong. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Kahit ano pang ang posisyon ni Robin Padilla ngayon bilang Pilipino sa ating gobyerno, wala tong kwenta kay Digong. Kahit na senador siya, walang kwenta kay Digong to. Hindi makakatulong sa kaso. So katulad ng China, wala nang kwenta sa kanila si Digong. Ngayon, si Robin Padilla, wala nang kwenta kay Digong. Yun lang yun. Kaya hindi po pinapasok. Walang kwenta si Robin Padilla kay Digong dahil nga po alam din naman siguro ni Digong na si Robin Padilla bukod sa hindi po ito abogado at nanalo lang ito dahil sa kasikatan na pagiging aktor, alam ni Digong na mahina po ang ulo ni Robin Padilla. Saan ka nakakita ng isang senador na nakikipagdebate na bukod sa meron ng kodigo may coach pa sa gilid. Meron siyang batteries of lawyer na nagko-coach sa kanya. Nakakahiya po ang ganitong sitwasyon. At alam ni Digong na nagpahalal siya ng isang senador na in the future ay wala pong magagawa para ipagtanggol siya. Wala itong silbi. Inutil para kay Digong si Robin Padilla. Kaya po, hanggang matapos ang ilang araw ng pag-stay ni Robin Padilla doon sa The Hague, halos lagpas 2 linggo, siya po ay tumulak na papuntang Qatar na bigo na makausap si Digong. Kasi nga wala nang kwenta kay Digong ang iba pang mga tao. Dahil ang importante sa kanya ngayon ay ang mga abogado na magtatanggol sa kanyang mga kaso doon sa ICC. So hindi pag-aaksayahan ng laway ng oras ng panahon ni Digong ang isang Robin Padilla. Senador Padilla, nung manalo ka at iproklama ng COMELEC na ikaw ay senador, nanumpa ka sa saligang batas. At ang pinanumpaan mo ay susundin mo ang lahat ng alituntunin ng batas, ng ating saligang batas. Hindi ka naman nanumpa doon bilang senador ng PDP Laban o senador ng mga Duterte. Bakit parang hindi mo alam ang pinanumpaan mo nung ikaw ay naiproklama ng COMELEC? Malayong-malayo doon sa sinasabi mo ngayon na ikaw ay senador, uubusin mo ang panahon kay Duterte at PDP Laban dahil senador ka ng PDP Laban. Nako'y maling-mali yan. Senador ka ng Republika ng Pilipinas. Kung wala kang tiwala sa Pilipinas or pagiging senador mo, bakit natin hihintayin pa ang term mo matapos sa 2028? Ayun naman pagre-resign, voluntary sa Senado at anumang posisyon sa pamahalaan, hindi yan ay pinagbabawal. Kung nagsisisi ka dahil laging senador ka, nagsisisi ka sa kasalukuyang nangyayari, baka hindi mo lang naintindihan ang rule of law. Baka hindi mo lang naintindihan ang proseso. Baka ang naisip mo lang yung galit mo, pagiging emotional mo, dahil ikaw ay Duterte. Paalala lang ito, trabaho lang Robin Padilla, walang personalan. Senador ka ng Republika ng Pilipinas, hindi ka senador ng Duterte lang, hindi ka senador ng PDP Laban lang. Nanumpa ka sa saligang batas, ikaw ay maglilingkod sa mamamayang Pilipino bilang senador. Pero bakit ngayon ganyan ang mga paliwanag mo? Parang wala ka ng pag-asa. Parang
wala ka ng katiwa-tiwala sa kasalukuyang gobyerno at sistema, ay senador ka eh. Paano ka magiging halimbawa ng mga Pilipino? Dapat ang isang elected official ng bansa na may matataas na posisyon, leader by example, kayo ang huhubog ng magandang asal at kinabukasan ng kabataang Pilipino. Pero dito sa mga paliwanag mo, makamalabo. Mahirap kang maging huwara ng kabataan kung ganyan ang iyong paniniwala na puro ka Duterte. Duterte ka lang. Ay nasa maliit na pamilya yan kumpara sa 110 milyong Pilipino na baka ngayon nangangailangan ng pagkakalinga ng lahat ng elected official ng bansa. Kasama ka doon, hindi lang ang Pangulo. Kasi ang paglilingkod sa bayan, sa mamamayang Pilipino, hindi yan obligasyon ng Pangulo lang. Obligasyon niya ng lahat ng nasa gobyernong pinapasweldo. Kung paano tulungan nila ang mahihirap na Pilipino, paano isalba ang ating bansa, paano palakasin ang demokrasya, paano palakasin ang ekonomiya at lahat-lahat. Pero doon sa mga paliwanag mo, pasintabi na Mr. Senador, sa aking analysis at opinion, malayo sa iyong sinumpang tungkulin ang iyong mga sinasabi. Bakit ganon? Ngayon, kung pagkatapos ng 2028, hindi ka napapasok sa politika, eh wala tayong pakalam doon. Kung ayaw mo na, liwag. Pero, sa ayaw at sa gusto mo, dapat maglingkod ka sa bayan. Kasi senador ka, mula noon hanggang 2028, meron ka pang natitirang 3 taon. Pero kung uubusin mo na halos ang panahon para kay Duterte, eh parang Paul naman yan. Masakit naman yan. Hindi tama yan. Para sa mga Pilipinong nagpapasweldo sa iyo. Para sa mga Pilipinong pinangakuan mong paglilingkuran mo. Bakit ngayon, imalayo at hindi katanggap-tanggap ang mga sinasabi at argumento mo sa iyong pagkatao bilang politiko? Pinasok mo ang politika mo kung nagkukulang ka ng mga obligasyon at kaalaman. Ako, sana magbago ka, senador, kasi after 2028, kung hindi ka na magiging senador, pribadong sektor ko na, wala na kaming pakialam sa iyo. Buhay mo na yan kung pribadong sektor. Pero hanggat ikaw ay nasa gobyerno at senador ng Pilipinas, o kahit sino nasa gobyerno, pwedeng pakialaman. Huwag kayong maging balat sibuyas kasi kayo ay public servant. Subject for criticism kung mali ang sinasabi at hindi tama para sa nakakarami na inyong pinaglilingkuran. Yun lang po yun. Analysis, observation at opinion ang aking sinasabi rito bilang Pilipino at bilang mamamayan at political blogger. Walang personalan. Please like and share ng video. Alam niyo po kung hindi magre-resign itong si Robin Padilla sa kanyang pwesto sa Senado, wala tayong magagawa eh. Sa totoo lang, wala tayong magagawa. Nandyan na yan eh. So, magiging palabigasan na lang ni Robin Padilla ang Senado. Papasahurin natin siya ng papasahurin, pero hindi siya magtatrabaho para sa mga Pilipino, magtatrabaho siya para kay Digong. Ganun na lang palagi ang mangyayari hanggang 2028. So, kung tinatamad na si Robin Padilla na maging senador ng ating bansa, di ba? Sabi nga ni Sir Mike Abe, pwede na siya mag-resign. Pero tingin ko, makapal po mukha nitong si Robin Padilla at hindi po ito magre-resign sa pagiging senador. Kasi po, kailangan ng, kumbaga, kailangan nila na meron sila mga kapit sa gobyerno dahil alam nila na talagang tagilid ang kanilang sitwasyon ngayon sa mundo ng politika. Lalo na itong sila Bato de la Rosa, sila Bongo ay baka matalo, di ba? So kahit papano, meron pa naman silang pambato diyan sa Senado. Meron pa rin silang kapit, di ba? Meron pa rin Robin Padilla. Etong si Sara Duterte, paano kung kung ito ay ma-impeach, di ba? So at least meron pa rin isang senador na uto-uto na kailangan nilang na kumbaga kaya nilang anuhin to, kumbaga gamitin para sa kanilang political preference o para sa kanilang ano ba tawag doon? Para sa kanilang kapit sa politika, di ba? Kahit papaano meron pa ring senador ang mga Duterte. So, yun yung aking conclusion na hindi po ito magre-resign kasi makapalang muka at sasabihan din siguro yan na wag mag-resign dahil kailangan nila ng posisyon. So ngayon, ang mangyayari na lang nito, meron po tayong senador na papasahurin, bibigyan natin ng sahod, gagamitin ng opisina ng Senado, gagamitin ng kanyang posisyon para po sa ikabubuti ng buhay ni Digong. Ikabubuti ng buhay ni Sara Duterte.
Kasi kung ma-impeach si Sara, baka para kay Sara Duterte na siya. Diba? Yun na po yung yun na lang po ang mangyayari dito kay Robin Padilla. So, siguro, tayo naman po mga Pilipino mapagtiis. Tayo po ay kayang-kaya nating pagtiisan ng mga bagay-bagay. Diba? Ang mga sakuna nga ay nagagawa nating ngumiti pa rin sa kabila ng hirap na ating dinaranas. Sa kabila ng hirap na dinaranas natin na buhay po ngayon, kahit na mahirap ang buhay ng mga Pilipino daw, nagagawa pa rin naman nating ngumiti kahit po hindi po ganun na kabuti ang kapalaran sa atin ngayon. Yun ang sinasabi nila di ba? Mahirap daw ang buhay. So, kaya naman siguro nating pagtiisan ang isang Robin Padilla hanggang 2028, di ba? Ilang taon na lang naman, 2025 na nga ngayon. Kakalain mo nga, di ba? Sino mag-aakala na yung 3 taon na itong si Robin Padilla parang ganun lang, di ba? Biglang ang bilis lang pala. Pero yung magtatatlong taon na itong senador na to, wala man lang tayong narinig na nagawa nito. Lahat ng pinangako nito noong panahon ng 2022 election, lahat ng pinagsisigawan niyan, lahat ng mga pinangako niyan, lahat ng plataforma niyan, wala pong nagawa. Wala pong nagkatotoo. Yung pinagsisigawan niya yung federalismo, mababaon na lang po sa limot at baka si Robin Padilla naka-wheelchair, nakatungkod at hindi na po nakakapagsalita hindi pa rin natutupad yung federalismo na kanyang sinasabi. Ang bilis lang naman So, tiisin na lang natin to. Mapagtiis naman tayo mga Pilipino. At, di ba, at least sanay tayo na. Sanay naman siguro na mga Pilipino sa korupsyon Di ba? Nung panahon ni Digong, ang kinokorap na, kung nung panahon ni Pinoy, ang kinokorap noon, mga milyon-milyon lang. Nung panahon ni Digong, bilyon-bilyon ang mga nawawalang pera Diba, bilyon-bilyon po ang mga nagiging pera sa korupsyon na ninanakaw ng mga kababayan nating tiwali. Diba? So ngayon, kung makita natin si Robin Padilla na pinapasahod natin, pagpalagay mo na pinapasahod natin ng 300,000 sa buwan o kahit kalahating milyon pa isang buwan, diba, at least alam natin na nandyan lang yan, na walang silbi. Yun lang ang natin, yun lang yung magiging, kumbaga, alam natin na yung pera napunta kay Robin Padilla kahit na wala siyang silbi. Diba? Kaya naman na siguro tanggapin ng ating mga kababayan yan. Ikaw ba, tingin mo, ikaw, nanonood ka sa akin ngayon, di ba? Ano sa tingin mo, kaya mo bang sikmurahin yun? Pinapasahod natin si Robin Padilla na walang silbi. Di ba? At least, hindi ninanakaw yung pera. Alam natin na nandyan lang siya pero wala siyang silbi dahil senador nga siya ni Digong at hindi siya senador ng Taong Bayan. O, di ba? Kumbaga parang ayos na siguro yun. Total naman, kasalanan din naman ng mga Pilipino kung bakit naging number 1 senator yan. Kasi ang akala ng mga Pilipino noon, magiging magaling tong senador, magiging maayos ang buhay ng mga Pilipino, uunahin ng mga kababayan natin, uunahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Nung ito'y nangangampanya noong 2022. Sino ba naman ang mag-aakala na ang uunahin pala nito'y kapakanan ni Digong, kapakanan ni Sara, kapakanan ng kanilang partido? Diba? Kaya siguro, para sa akin, pasensyoso kasi ko, mahaba pasensya ko, at mapagbigay naman ako, siguro hayaan na lang natin si Robin Padilla na senador natin hanggang 2028. Kahit na walang silbi to, hayaan na lang natin. At least, di ba, alam natin na yung pera hindi ninakaw. Yung sahod niya hindi ninakaw. Alam natin na pinasahod natin siya dahil siya po ay walang kwenta. Hayaan na lang natin yung pera na mapunta sa kanya, di ba? At least hindi naging pera sa korupsyon. Di ba? Parang okay na lang din kasi alam nyo, wala na din naman tayo magagawa. Yun din naman ang totoo. Hindi na po natin mapapaalis sa pwesto si Robin Padilla. So, magpapabalik-balik daw siya sa dahig. Pupuntahan niya doon lagi si Digong doon. Baka nga naman pagkatapos ng mga darating na eleksyon, pagkatapos ng mga ilang buwan, mga ilang taon, baka nga naman maisipan ni Digong, wala na akong choice na makausap Puro matatalino nakakausap ko dito sa loob ng ICC Detention Center. Sino kaya yung mahina utak na pwede kong makausap? Si Robin Padilla. Ngayon, sa susunod na dalaw ni Sara Duterte, huy, nak,
puro matatalino na nakakausap ko dito eh. Pwede ba kakausap mo naman ako sa bobo? Papuntahin mo naman dito si Robin Padilla. O yun, baka doon na po magkaroon ng pagkakataon si Robin Padilla na makausap ang kanyang anito na si Digong. Diba? Baka doon na magkaroon ng pagkakataon na magkausap yung mag-amo. Diba? Siguro magsasawa din naman si Digong diyan, kakausap sa mga matatalino. Kaya, diba? Ayan na lang natin. Pasahuri na lang natin kasi nanalo naman talaga siya eh. Kasalanan naman nating mga Pilipino. Kayo pala kasi hindi ko naman binoto yan. Kasalanan nyo naman yan na binoto nyo yan. So, magdusa tayong lahat. Damay-damay na. Pasahuri na lang natin. Bayaran na lang natin yung mga panahon niya na siya ay senador. At pagkatapos ng 2028, dun na tayo gumawa ng paraan na tayong mga Pilipino ay hindi po magkakaroon ng senador na ang paglilingkuran ay ang isang pamilya lamang. Ang paglilingkuran ay isang tao lamang. Tayo po ay bumoto ng senador na maglilingkod po sa taong bayan. Ang uunahin po ay ang paggawa ng batas na magiging maganda sa buhay ng mga Pilipino at hindi po makikipagdebate na merong kodigo at merong pong mga abogado sa kanyang tagiliran. Di ba? Okay na yun. 3 taon na lang naman, konting tiis lang, pagpasensya na lang natin kung ganyan si Robin Padilla. Siyempre, ex-convict, hindi nakapag-aral, hindi nakatapos ng pag-aaral, medyo mahina ang kanyang comprehension sa mga ganitong bagay-bagay. Kasi nabigla di ba? Hindi man lang dumanto na bilang barangay tanod, biglang naging senador. Sa bigat ng trabaho na iniatang ng mga bumoto sa kanya, na-overwhelm yan. Kaya kita nyo, hindi na nga halos yata magawang mag-ahit, hindi na magawang magpagupit, diba? Humaharap sa mga iba't ibang lahi, sa iba't ibang mga kababayan natin, mga OFW, mga residente na dun sa Netherlands na mukhang ermitanyo, mukhang gusgusin, diba? Biro mo, dala-dala mo yung salitang senador ng Pilipinas. Ika'y tauhan ng Senate of the Philippines. Ikaw ay senador ng mamamayang Pilipino, pero ang itsura niya mukhang dinaliligo. Di ba? Mukhang kay dungis-dungis, mukhang kay bantot-bantot. Okay lang sa kanya, di ba? So, pagtiisan na lang po natin, 3 taon na lang naman. Baka naman po kumbaga makaya na lang din naman natin yan na parang wala lang, parang Robin Padilla, wala lang, parang hangin lang na dumaan, di ba? Parang alikabok lang na lumilipad-lipad, walang kwenta, walang silbi, di ba? Ganun lang. Tiisin na lang natin si Robin Padilla. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you po sa video ni Sir Mike Abe na ating nareaksyonan. At shoutout kay Kuya Ricky Kayaban, kay Kuya Sole ng Kuya Sole, shoutout po. At sa ating mga tropa pips dyan sa Santa Maria, Boss Ryan, Mami Maming, at Daddy Emil. Shoutout po sa inyong lahat dyan sa inyong negosyo, sa inyong mga tauhan. Hello po. So, yun lamang po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye po.